Okay, so welcome to our prayer meeting with God in prayer. A scripture reading natin August 6 to 2023 is found in Acts chapter 4, verses 36 and 37. Acts chapter 4, verses 36 and 37. And allow me to read it with us all. In verse 36, now Joseph, a Levite of Cyprian birth, who was also called Barnabas by the apostles, which translated means son of encouragement. In verse 37, and who owned a tract of land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. This is the word of God. Praise be to God. Ang salita ng Diyos ang ating buhay at direksyon ng ating pamumuhay. We start the series. We really like series. I really like series. Now there's a focus and series. So series natin last time is what? Last prayer meeting, August. Anong series natin? Root. And our central lesson is kita natin is the Lord who bless. May the Lord bless you. Napapagpalain tayo ng Diyos. Yan, walang magbabago. So ngayon, pupunta naman tayo sa storya ni Barnabas. Hindi po ito si Barabas ha. Sa English is Barnabas. Ako, Bernabe sa Tagalog. Hindi po ito si Barabas, no? Si Barabas kasi, ano, di ba? Pinagpalit kay Jesus, di ba? Okay, so hindi po. Merong isang pastor, sabi niya, be gracious, no? Kasi someday, or maybe tomorrow, you need grace. So, ang translate ko naman doon ngayon, you need to be an encourager because someday or tomorrow, you need an encouragement also. Yes, you need encouragement also. So, paano ba maging Barnabas? Okay, an encourager. So, pag-usapan natin yung buhay ni Barnabas sa iba't ibang chapter ng Bible. I think in Book of Acts, makikita natin din yun. At iba't ibang kasing mga epistles. So, paano ba maging encourager? No? Ang sarap sigurong sabihin, no? Ng isang tao sa iyo, no? Nakaka-encourage yung buhay mo o nai-encourage mo ako, gano'n. So, pinapalakas mo yung loob ko, ibig sabihin sa Tagalog. So tingnan natin yung first appearance ni Barnabas, ni Bernabe sa Book of Acts. So punta tayo sa pinakasimula ng kanyang buhay, no, bilang isang simpleng mananampalataya. Paano ba maging encourager? So tingnan natin to. The first lesson, no, in first Wednesday ng ating prayer meeting is we value people more than our possession. That's the first one. If we want to be an encourager, you need to value people more than your possession, more than things. Okay? Kung gusto mong magpakalakas ka ng loob sa ibang tao, kailangan mas importante sila kaysa sa kayamanan mo. Ito makita natin sa buhay ni Barnabas. First one, you know God owns everything you have. Para mabalyo natin yung people more than possession. You should know that God owns everything you have. Okay? Lahat ng meron ka sa Diyos yan. Makita natin dito in the book of Acts in verse 32, the whole group of believers live in harmony. No one called any of his possession his own. Instead, they shared everything. This is the beautiful life ng first church. Imagine that, first church. Okay? Wala silang sinasabing akin yan. Or sinasabing mine, mine, mine. Okay? Ang laging sinasabi nila, it's us. It's ours. No, kita natin yan. No one called any of his possession his own. Instead, they shared everything.
they shared everything. Hindi lang po dahil sa iniisip nila na malapit na dumating si Jesus Christ, hindi po yung context dito. Kasi before, may mga taong binibenta nila lahat ng kanilang ari-arian kasi iniisip nila malapit na dumating si Jesus. Pero ito, ang context nito mga kapatid, nanampalataya sila kay Jesus. Kaya, nung napunta sila sa isang church, nagtipon-tipon sila, nakita nila kung gaano ka-selfless si Jesus. Nakita nila kung gaano kahalaga at priceless yung salvation na tanggap nila kay Jesus. So, nung nakita nila yung priceless salvation, the value of community as a church, para sa kanila, walang halaga yung mga kayamanan. Napakaganda, no? Mga kapatid, makita natin na si Barnabas, ganun ang ginawa niya. Meron siyang piece of land at talagang binenta niya ito. Bakit niya binenta yon? Kasi alam niya, lahat ng pagmamayari niya at ng mga pagmamayari ng church members ay hindi talaga sa kanila. Hindi ito yung sinasabi natin hindi sa kanila na pangalan talaga nila, pero alam nila na hindi ito sa kanila kasi sa Panginoon ito. Okay? Kundi sa kanila to, kundi sa Panginoon ito. Okay? So everything, it means walang exemption. No? Pakikita natin in the preceding verses na succeeding verses, mga kapatid, na yung may mga ari, may mga may-ari ng lupa at mga bahay, binenta na po nila. Imagine that, noong pangarap ko magkaroon ng bahay, magkaroon ng lupa. Pero binenta nila yon kasi nakita nila na mas mahalaga ang tao. Because in the time of Jerusalem, this time, is marami pong nahugutom. Marami pong nangangailangan. Kaya po nilang isakripisyo ang kanilang mga kayamanan para sa kanilang kapwa mananampalataya. At doon po nag-start, mga kapatid, na si Bernabe, si Joseph, or Bernabe, Joseph po kasi yung real name niya, tinawag siyang Barnabas ng mga apostle, which means sons of encouragement. Nakita nila na si Bernabe, kaya niyang isacrifice ang lahat-lahat para sa kanyang kapwa mananampalataya. Why? Because of the priceless salvation na meron siya. If you want to be an encouragement to others, you should know that God owns everything to you so that you will be able to give it to others. No? Alam natin, no, paramihan ng kayamanan ngayon, di ba? Paramihan, pagandahan ng kayamanan ngayon. Alam natin yung temptation ng pagiging materialism, mga kapatid. Kita natin dito na si Barnabas ay kaya niyang ibigay ang kanyang mga kayamanan. Hindi lang naman po yung kanyang kayamanan, pero yung simpleng kayamanan, hindi. Meron siyang kayang ibigay na malaki para sa kapwa mananampalataya. Nakita natin dito, you are willing to give big for God and for others. You are willing to give big, not a small thing, not a portion of it, but a big thing for God and for others. Kasi pag binigay natin ito sa kapwa natin mananampalataya, parang ibinigay na din po natin ito sa Panginoon. Makita po natin yan in verse 37. And who owned a tract of land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. Ito pong tract of land na to, alam natin na malaki po ito. No? Malaki po itong lupain na ito. And I believe na kapag meron kang lupa before is mayaman ka. Imagine that, maliit lang naman ng Israel pero meron kang part ng lupa doon. 'Di ba? Nakapangalan sa iyo. Imagine that, napakaliit lang ng Israel. Hindi naman napakaliit, pero maliit lang yung Israel. Mas malaki pa nga Pilipinas, no? Tapos meron kang part ng lupa nun. So, gano'n ka kayaman? Gets mo? Pero, nakita natin yun, yung malaking bagay na yun ay kaya niyang ibigay sa kanyang napakalaking Diyos para sa napakalaking halaga ng kanyang mananampalataya. Ng mananampalataya ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung gusto natin maging encouragement, huwag po nating titiparin ang pagbibigay sa simbahan. Huwag po natin titiparin ang kapwa natin mananampalataya. No?
Huwag po natin pipitarin, huwag po tayong kuripot, huwag po tayong masyadong, alam mo yun, parang hindi mo kaya magbigay sa simbahan. Because you will never be an encouragement to others if you value things more than people. Kaya mong bumili ng ganitong klaseng halagang kayamanan or ng pag-aari, ganito kalaking cellphone, di ba? Ganitong kalaking halaga, pero hindi mo kayang magbigay sa simbahan kahit na exceeding that kind of amount. So, we are not talking about tithes, syempre. We are talking about offering. It means yung parang, yung out of your love, no? Out of your concern for the people. Iba kasi yun yung tithes and offering. But this is about yung conception na mahalaga yung tao and also yung working God. Alam mo yun, kaya natin bumili ng ganitong klaseng sapatos, di ba, ng damit. Pero pag magbibigay tayo sa church, nagdadalawang isip lagi tayo. No, hindi natin kayang magbigay ng malaki sa simbahan because there's something wrong in our hearts. That's the reality. There's something wrong in our hearts that we don't value our brothers and sisters because we value more the possessions we want to have. That's the reality. What if God, darating na siya bukas, no? And then suddenly, nakita mo yung need sa simbahan. Suddenly, may nakita ka kailangan, and then nag-hesitate ka. No, what would be the expression of God, no, of that? Kita natin dito, hindi lang po si Barnabas ang nagbigay ng ganong klaseng big para sa simbahan, para sa Diyos. Marami pong mananampalataya. It is a common practice in the early church, my brothers and sisters, to give what I have, it is yours also. It is yours. It is yours also. No? So, nakita natin dito, hindi lang ng mananampalataya able. Hindi lahat ng mananampalataya at that time is mayroong mga hinasinlat. Meron ding mahihirap. Ibig sabihin, kapag binigyan ka ni God ng klaseng ability, lalo niyo yun para sa iyo. So ikaw ay maging instrumento ng pagbibigay para sa mga mananampalataya. No? Ganun talaga sa simbahan. Meron talagang may kaya, meron talagang medyo mayaman, at talagang medyo mahirap. Pero, kung ano meron sa iyo, kay God yan, kung ano meron sa iyo, I pray that you can give big for God and for others so that you will be an encouragement. Pangatlo, you choose to be a man of integrity. Ano po ibig sabihin po nito? Ang storya is makita natin in Acts chapter 5 verse 3. Now, yung next chapter, verse 4, chapter 4 po kasi yung pinag-uusapan natin. Makita natin in verse 3, chapter 5, but Peter said to Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the price of the land? So Ananias ay meron din pong house and lot. Binenta po niya ito, pero hindi nilang dalawa ibinigay yung exact amount to the apostles. Masabi natin siguro kalahati lang ibinigay nila. Nagkaroon sila siguro ng benta ng 1 million. For example lang po ito. Ang binalik lang nila or binigay nila sa apostles, sa mga apostles ay 500,000. Yung 500,000 is sa kanilang mag-asawa. Pakita natin dito kung gaano kabigat that God owns everything. So 500,000 lang ang binigay ni Ananias with the knowledge of his wife, Sapphira. Sabi ni Apostle Peter, bakit 500,000 lang ang binigay? Bakit hindi mo binigay ang lahat? You lied to God. No? God owns your lot. God owns everything. Pero ba't hindi mo binigay sa lahat? No? And then, ano mo kung ano nangyari kay Ananias? In front of many people, in front of the apostles, bigla pong namatay si Ananias. Pumasok po si Sapphira sa kanyang pinagpupulungan na parang hindi niya pa alam na namatay ang kanyang asawa na si Ananias. Namatay din po si Sapphira sa harap ng maraming mananampalataya. Sa harap din ng mga apostles. Makita natin dito, God, 500,000. Nagbigay naman ako. Pero hindi mo dineclare. Hindi mo binigay. Hindi ka naging tapat sa Diyos.
Grabe, church. Ito pong klaseng principle na ito, God owns everything that we have, is still running in our culture, in the culture of the church. Should be running in the culture of the church. Na lahat na meron po tayo ay sa Panginoon talaga, mga kapatid. May mga taong sobrang sensitive sa pera, sobrang sensitive sa possession, no? At ayaw po nilang masyado pakialaman ng kanilang mga bagay-bagay. As if sa kanila po yun. Pero hindi po sa kanila yun. So meron lang po siguro mga traumatic experiences na nagkaroon ng issue sa pera, nagkaroon ng issue sa properties, na nadala nila hanggang ngayon. At nadala po nila sa simbahan. Pero church, hindi po dapat natin dalhin yun sa simbahan. Dapat magkaroon tayo ng pagkatuto na kung meron man isang taong mayaman, meron isang taong may kaya, hindi po tayo, syempre first, hindi po tayo parang as if they are the ones who will run the church because they are rich. And pangalawa, hindi po tayo, alam mo yun, parang mag-aabuso kasi umayaman to. Pangatlo, yung church, yung member na yun na mayaman o may kaya, hindi naman talaga dapat as if na parang nagtatakot siya baka alam mo yun, hindi ako secure sa church na ito. So makita natin yung connection talaga ng bawat isa sa atin. Kung ano meron ka, ganun din dapat ang bawat isa. Ito pa iting nasabi sa natin ni Pastor Bong, no? So kung ikaw meron kang ganitong klaseng kayamanan, no? Kung ikaw meron kang ganitong klaseng kayamanan, yung workers mo dapat hindi mo gugutumin, no? Dapat yung workers mo dapat talagang maayos din ang pananamit. Why? Because they are representing the church, no? So pagpasok ng simbahan, dapat asip tayong lahat ay nasa maayos na pamumuhay. Bakit? We are helping one another. We are helping one another. That's the culture of the first century church. Napakaganda ng church, no? And this is what I want to bring when we become church independent, no? Na lahat po tayo, wala po sa ating nagugutom, mga kapatid. Wala po sa ating naghihirap. Nang sa gayon, tayo po ay maging pagpapala din sa maraming tao. So makita po natin dito, kailangan po natin maging man of integrity. Wala po tayong nililingin sa Diyos, hindi po tayo greedy sa pera, kundi man of integrity po tayo. So makita natin dito, you will be an encourager if you value people more than your possession. You will be, first step, no? First thing talaga. You will be an encourager if you value people more than your possessions. Because if you don't value people more than your possessions, you are not able to encourage them. Because what you value is not them, but things. Nakita natin yan sa buhay ni Barnabas, mga kapatid. This is the word of God. Praise be to God.